Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng umaga sa layang 235 kilometers kanluran ng San Jose, Occidental Mindoro. Sa ngayon, hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo itong low pressure area na ito, pero patuloy pa rin ito magdudulot ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ito namang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ay nakikita natin dito sa ating latest satellite images. Ito yung mga makakapal na kaulapan dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. So, over Cagayan Valley, asahan natin yung epekto ng easterlies. So, makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan. So, malaking bahagi nga ng Luzon, including itong western section ng Visayas dahil sa epekto nitong low pressure area at nitong easterlies, asahan natin itong makulimlim na panahon. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, maliban na lamang sa mga usual afternoon to evening na mga localized thunderstorms. At bukod sa low pressure area na ito, wala pa naman tayong binabantayang anumang sirkulasyon o other weather disturbance within the Philippine Area of Responsibility. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, asahan natin yung pagbugso ng mga malalakas na hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day weather outlook, so sa mga susunod na araw, simula Tuesday to Friday. So, sa ngayon nga, yung analysis natin para sa low pressure area ay unlikely. So, napakalit yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. Generally, gagalaw ito sa mga susunod na oras, generally westward or pakanluran, papalayo sa ating bansa. Bukas, posible nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, dahil kahit malayo na ito sa ating bansa, no, yung trough extension nito, posible pa rin magdulot ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa area ng Central Luzon, including Metro Manila, sa bahagi ng Calabarzon at dito sa Mimaropa. So improving conditions na ang ating inaasahan bukas dito sa area ng Western Visayas. Samantala yung easterlies o yung hangin na galing sa Pacific Ocean, patuloy pa rin magdudulot ng maulang panahon dito sa area ng Cagayan Valley. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, patuloy na lalayo itong low pressure area sa ating kalupaan. So improving conditions na ating mararanasan over most of Luzon. Magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Nadulot naman ng posibleng muling pag-iral ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat dito sa area ng Palawan. So Wednesday until Friday, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa except nga sa area ng Palawan. Posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa eastern section of Northern Luzon. So dito sa area ng Cagayan Valley. So for the rest of the country, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather ang ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies, pero hindi nakakahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or localized thunderstorms. Kaya patuloy na umantabay sa mga localized advisories tulad nga ng thunderstorm advisory